Hello po, good evening at gabi na po pero gano'n pa man ay ayoko pong mawala ako ng panahon sa ating Diyos araw-araw. Kaya naman patuloy po akong lumalapit sa Panginoon sa humiang oras at naging busy lamang po maghapon. Salamat po dahil dun sa OCC na-distribute na po natin yung mga shoe boxes at nakatutuwa na marami pong nasiyahan ng mga kabataan maging po ang kanila-kanila mga magulang. So pag-pray po natin na yung mga magulang na naparito po ay continuously na makapunta sila sa church and eventually po every Saturday po magkakaroon po ng mga gawain sa mga bata. Na sa ganun po ay mahayag po sa salita ng Diyos, maturuan po yung mga bata. Dahil sabi po ng 22 verse 6 ng Proverbs, ituro sa mga bata ang tamang daan nang sa ganun hindi nila ito mahiwalay sa buhay nila at ito'y babalik-balikan po nila. Ang katotohanan po at kaligtasan po ng buhay na nasa Panginoon Jesucristo. Ang aking pong talatang gagamitin ay yung pong 2 Peter 3, 8 and 9 na nagbabatid po rito na pinapakita po rito na yung isang araw po sa Diyos ay 1,000 pong katapat dito at yung 1,000 katapat ay isang araw lang. At dito pinapakita po na kung saan ay hindi po mabagal, hindi po nadidelay or something na makita natin na pagdating po ng Panginoon. Ayun po naman talaga henerasyon at henerasyon. Kaya kung titignan po natin, pabago-bago na po yung henerasyon ngayon at medyo scary na po yung panahon natin. Medyo may mga panggamba na po tayo, may mga ganun din po. Kahit din po sa panahon po ni Pablo o ni Peter na mayroong persecution, mayroong pong false teacher, false prophet, false gospel na naroon po at inuusig po ang mga Kristiyano noong time na yon. At lahat po sila ay nakaranas po ng persecution hanggang sila po napaghiwa-hiwalay kung saan po ako napunta. At yun po ang mga pangyayari noon. Ganoon din po ngayon ay pares lang po. Noon ay yung pong tinatawag na false teacher ngayon, ang dami po ngayon fake news. Marami pong mga nagbabanggit ng ganitong mga blasphemy doong araw. Ngayon, nangyayari po ay bagamat naghahayag po sila ng patungkol po sa kabanalan, patungkol po sa simbahan, pero walang connection po at wala pong tayo makikita na si Jesucristo po ang pinakasentro, kundi yung mga reliyon at mga bagay-bagay na kanilang mga iniidolo ang siyang nahayag at maging ang mga taong hindi rin po naniniwala sa Diyos ay ganoon din po. No? Sila po may kanya-kanya po mga paniniwala. At sa ngayon po napakarami po nagsasabi na sila po ang Kristo, sila po ang tama, maging po yung mga signs ng huling araw ay nakikita na po natin. So, sa katanungan, kailan ba talaga babalik ang Panginoon, yung day of the Lord na sinasabi, yung second coming of Christ. Pero dito makita natin na dalawang bagay po ang nakikita natin na wala pong nakakalam po talaga, no, na kung sino man. Kasi kung titingnan po natin, kung malalaman po natin ang tinatawag na pagdating ng ating Panginoon, ay malamang maghanda po tayo. Kaya nga ang banggit ng Bible, yung pagdating po ng Panginoon parang thief of the night, yung magnanakaw sa gabi na siyempre po, may mga kailangan tayo na nanakawan. Hindi naman nila alam na kung kailan sila nanakawan o kailan mangyayari ang pagnanakaw. Ganoon din po ang pagdating ng ating Panginoon. Ang i-apply lang po natin sa buhay na lagi po tayong handa. Kaya nakalagay po sa Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin yung ating kaisipan, yung ating buhay, ang manatili po tayong umaasa at patuloy na umaasa po sa pagdating ng Panginoon. Hindi man lang po pagdating ng Panginoon, pati yung buhay po natin kasi meron tayong kaakibat na kakulangan po. No? Ibig sabihin po yung ating buhay ay may hangganan po yan. Kaya hindi lamang dapat tayo masentro po doon sa tinatawag na pagdating ng Panginoon, maging sentro din natin ang ating pong buhay. Kaya araw-araw po dapat po tayo naghahanda. Kaya nga ang pinakamagandang paghahanda po natin, lagi tayo nananalangin, makapagbasa pa ng Biblia, magbasa at umutin po sa mga gawain. At yun po ang ating laging gagawin kasi nga po nakakatakot na po yung mga future natin ngayon. Hindi atin malalaman kung ano naman ang susunod. Nakaraan, pandemic, ngayon po ay gera naman, pagmahal ng crudo. I think ang gas daw po ata ngayon, yung mga gasolina or
krudo ay maabot ang ata ng mahigit 130. At nakakalungkot po, no, sa maraming mga bagay na apektuhan po even sa ating family and also the church ay apektado po lahat. Wala pong exempted dito. Kahit na ikaw po ay mayaman, ay bahagi pa rin. Ngayon lang, ang ka-advance po ng mga mayaman ay sila po ay may pambayad, may pambili. Pero tayo po na pangkaraniwan lamang, dito tayo medyo natatakot at nagkakaroon po ng problema. Pero ganun pa man po, sabi lagi ng Panginoon, huwag tayong matakot, hindi man pala tayo patuloy sapagkat ang Diyos natin sinasamba, ang Diyos na may kontrol po sa lahat ng bagay. Hawak-hawak po tayo natin para sa Kristo, ayon po yun sa kanyang sulat po sa K1, na wala sino man makakapag islas po sa atin, sa ating Panginoon Kristo. Ang gawin lang po natin, manatili pa tayong tapat sa ating Panginoon. Salamat po and good evening.